Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, May 6, 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, please huwag niyong kakalimutan muna na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan mga kaibigan, meron pa rin po tayong minomonitor na low pressure area sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Upon checking ho, ito po may lokasyon ngayon, estimated na 395 kilometers dito po sa may northeast of Kalayaan, Palawan. Inaasahan sa mga susunod na mga oras po mga kaibigan, ito ilalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Mapakaliit din ang tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. So wala tayong dapat dyan pangambahan. So marami nagtatanong dahil nga kahapon sobrang lakas po ng pag-uulan. May kasamang pagkulog at mga kidlat, no? Ang akala ng ilan low pressure area pa rin nun yun o kaya naman bagyong nabuo, no? Hindi po mga kaibigan, ang naranasan natin pag-uulan kahapon, no, ay dala po ng severe thunderstorm na madalas po nangyayari sa hapon at sa gabi. So yung mga lugar pa rin na posibleng maapektuhan, so makinig po kayo, no? Asahan pa rin natin ang malakas po na thunderstorm sa area ng Luzon. Kasama dyan ang Metro Manila, Central Luzon, area ng Bulacan, Zambales at Pangasinan. Yung mga lugar ho na yan ay posible pa rin makaranas po ng malakas na pag-uulan na may kasamang pagkulog at paggidlat pagdating po sa hapon at sa gabi. Marami nagtatanong sa atin ano ba ang nagiging dahilan, no? Or kung bakit ba merong mga thunderstorm o severe thunderstorm sa hapon at sa gabi. So ipapaliwanag ko sa inyo na ito po mga thunderstorm na ito ay nabubuo ho dahil sa pag-init, no, sa ibabaw ng lupa at dagat, no, na siyang nagiging main cause, no, ng localized thunderstorm sa hapon at sa gabi. 'Di ba? Napapansin natin sa umaga sa tanghali, napakamaalinsangan, sobrang mainit, no, yung pressure noon, nakikita naman natin nag-evaporate yung init na yon. Yun po yung nabubuo bilang isang localized thunderstorm. Kasama din po dyan mga kaibigan ang pagtaas ng halumigmig, no, pagtaas ng hangin na siya nagdadala po ng mainit po na tubig, no, or lupa sa ating karagatan at kalupaan na siya nabubuo bilang isang localized thunderstorm. So mag-ingat pa rin tayo sa mga posibilidad, no, na banta po ng pagbabaha at landslide doon po sa mababang lugar at sa mga landslide prone area. Magkagayon man mga kaibigan, wala pa naman tayong minomonitor na bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero upon checking, ayon na rin po sa Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo po ang posibleng mabuo, no, ngayong buwan po ng Mayo. So maging handa na rin tayo mga kaibigan dahil nga po patapos na rin, no, eto nga pong summer at papasok naman ang rainy season. So meron pa rin tayong forecast weather condition mga idol, mga kaibigan, para din alam ng ating mga kababayan ng magiging lagay ng panahon sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas. So mga kaibigan, sa area pa rin ng Caraga, kasamang Davao Region, Southern Leyte, asahan pa rin natin dyan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil pa rin po yan sa easterlies, etong easterlies, ito po yung mainit na hangin mga kaibigan na nanggagaling po sa Karagatang Pasipiko na madalas nagbibigay ng localized thunderstorm sa hapon at sa gabi, no? Kaakibat niya po yan. So mag-ingat pa rin tayo sa posibleng pagbabaha, gayon din sa mga landslide prone area. Samantalang sa area naman po mga kaibigan ko ng Metro Manila, kasama ng ilang bahagi ng ating bansa, nabanggit ko na yung mga lugar na yan, mag-ingat pa rin tayo, no, sa banta po ng mahina hanggang sa malalakas na pag-ulan pagdating po sa hapon at sa gabi. Pero sa Metro Manila, sayang pa rin natin ang medyo maalinsangan po na panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Mga kaibigan, yung mga lugar po sa Metro Manila, alam naman natin kapag nakaranas po ng biglaang bugso ng malalakas sa pag-uulan, ay nakakaranas po agad ng pagbabaha. So ngayon pa lamang maging handa tayo. Ano ba yung paghahanda? Linisin po natin yung mga kanal, no, yung mga basura na nakakalat dyan mga kaibigan para makadaloy po, no, sa mga kanal. Yung katubigan natin, hindi po magbara kasi kapag maraming basura, dyan po nagkakaroon ng talagang biglaang pagbabaha. Kung titignan nyo mga kaibigan, inaasahan din na once na mabuo po ang kauna-unahang bagyo ngayong Mayo o ngayong May, no, ito po'y tatawagin bagyong Auring. Once na mabuo ito bilang isang bagyo, posible po ito masundan pa ng mga susunod na bagyo. Kaya nga po ayon din sa pagkatala ng Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo ngayong Mayo ang aasahan natin na mabuo. Pero it doesn't mean na ito ay malalakas na bagyo, no, o mga super typhoon. Upon checking, wala ho tayong nakikita ngayon na super typhoon category na papasok na bagyo sa loob ng ating bansa.
Kung may pumasok man, ito'y hanggang tropical depression at tropical storm lamang, which is hindi ganong kalakasan na bagyo. Sapat lamang ito para magpaulan sa ating bansa at madiligan ang ating mga halaman at mga pananim. Yan muna ang update ko sa inyo, no? And please, huwag niyong kakalimutan muna na mag-like and subscribe for more weather updates, mga kaibigan, mga kababayan. Maraming salamat po.